Kung kailan pa naman botohan, nag-brown out kanina sa lungsod ng Davao na ikatlo sa vote-rich city sa bansa. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School ay wala naman tayong naranasang problema sa supply ng kuryente. Sa mga oras nito ay kakatapos pa lamang ng security inspection sa Precinct Cluster 416 kung saan boboto si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngayong hapon. Kaninang umaga nagkaroon ng kaunting problema dito sa Cluster 416 dahil late na nag-initialize yung vote counting machine dito, halos isang oras na antala dahil late dumating ang mga poll watcher. Dito rin sa 416 bumoto kaninang bandang alas 8 ng umaga ang anak ni Duterte na si mayoralty candidate Inday Sara. Sa ngayon ay inaasahan na ang unang abiso ay sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ang pagdating dito ni Duterte. Mahigpit yung abiso sa media, bawal pumasok sa loob ng classroom, hanggang sa labas lang po kami at nakikiusap yung paaralan na wag na munang interbihin si Duterte rito para hindi maantala rin ang pagboto ng ibang botante rito. Sa Cluster 411 naman kanina, matagal na naantala yung pagboto ng maraming botante dahil nag-breakdown o nasira yung BCM. Niluluwa nito yung mga balotang isinusubo pagkatapos ng 207 voter. Mahigit 800 daw ang mga botante sa naturang presinto. Naayos, matagal pero naayos din yung BCM. Una nilinis nila, hindi umubra, ni-restart, pinatay, ni-restart, nag-re-initialize nang makapagpahinga yung makina at pinapata ng electric fan ng mahigit isang oras. Gumana rin dito kalaunan para masiguro na walang duda sa magiging resulta ng boto sa Cluster 411 ay nag-reprint yung mga BEI ng resibo at ipinakita sa lahat para mapatunayan na walang nadagdag na boto o na focus yung boto mula nung matira ito. So ngayon nakabantay ang media, pati na yung mga security personnel dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School para sa pagboto dito Duterte ngayong hapon. Yeah? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.